Sumapit na ang kinabukasan. Maganda ang panahon at unti-unting umaakyat ang araw mula sa paanan ng bundok papunta sa langit, binubuksan ang dating medyo madilim na kalangitan. Sa silid ni Rosviza, gising na siya. Napabuka ang bibig niya at hindi napigil ang humikab. Tahimik siyang nakaupo sa sofa. Itinaas niya ang kamay at marahang tinakpan ang bibig habang muling napahikab. Halatang kulang pa siya sa tulog. Kasabay niyang nagising si Leon. Nakakita siya ng malaking pink na kahon ng regalo at inilagay niya sa loob ang natirang cake na hindi nila naubos kagabi. Plano niyang ipamahagi ang cake sa iba pang tao sa kastilyo. Pag-angat niya ng tingin, napansin niyang panay-hikab si Rosviza sa tabi niya. Tinanong niya ito, bakit ba parang hindi ka matapos sa kakahikab? Pumikit si Rosviza at marahang minasahe ang sentido niya, sinusubukang linawin ang isip. Sumagot siya, wala naman. Inaantok lang ako ng kaunti nitong mga araw. Bahagyang yumuko si Rosviza at tiningnan ang kanyang tiyan. Kahit wala namang malaking pinagbago sa itsura nito, ramdam niya na may kaunting kakaiba. Marahan niyang hinaplos ang tiyan at tahimik na sinabi sa isip, parang, bahagya itong lumaki. Palagi naman akong maingat sa pagkain at regular akong nag-eehersisyo, naisip niya. Inangat niya ang tingin at pinanood si Leon habang inaayos ang cake. Kung may nag-iba man, naisip niya, baka iyon ay dahil mas bumaba ang dalas ng paggawa namin ng homework ni Leon. Hindi niya maintindihan kung bakit nagkakaroon ng ganitong pagbabago ang kanyang tiyan. Nang mailagay ni Leon ang cake sa kahon, tinuhag niya ito ng pulang laso at binuhol ng maayos. Biro niya kay Rosviza habang ginagawa iyon, kahit pala ang Reyna, marunong ding maging tamad minsan. Akala ko dati sobrang adik ka sa trabaho. Pagkarinig ni Rosviza sa biro, bahagya siyang napakunot-noo at nakaramdam ng kaunting inis. Naisip ni Rosviza na parang pinagtitripan siya ni Leon at tinatawag siyang tamad. Bigla siyang tumayo mula sa sofa. Mahigpit niyang sinara ang kamao at malakas na nagsalita kay Leon, halatang galit. Araw-araw akong nagtatrabaho mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Wala akong kahit isang day off buong taon. Mali ba kung matulog ako ng mas mahaba ngayon? Medyo kinabahan si Leon nang makita niyang nagalit si Rosviza sa biro niya. Itinaas niya ang dalawang kamay at marahang iginagalaw, para ay pakitang kalma lang. Wala iyon, magpahinga ka ng maayos, sabi niya. Sa sandaling iyon, biglang nakaramdam si Rosviza ng biglang pagkahilo. Para bang may malakas na umikot sa loob ng ulo niya at sobrang hindi komportable. Napapikit siya at hinawakan ang ulo. Umuuga ang katawan niya, halatang hirap siyang tumayo ng tuwid. Ilang sandali lang, bumagsak siya pabalik sa sofa. Ang hilo at bahagyang ugong sa ulo niya ay nagdulot ng panandaliang pagputol ng isip. Nang makita ni Leon na tila masama ang pakiramdam ni Rosviza, agad niyang ibinaba ang kahon ng cake at lumapit sa kanya. Mabait niyang tinanong, ano nangyari? May sakit ka ba talaga? Pero ramdam lang ni Rosviza ang matinding hilo at hindi agad makasagot. Napahiga siya ng bahagya sa sofa para makapagpahinga kahit sandali. Akala ni Leon nilalagnat siya kaya bigla na lang nanghina. Inabot niya ang kamay at marahang itinapat sa noo ni Rosviza. Pero hindi niya naramdaman ang anumang init. Wala ka namang lagnat, sabi niya. Medyo nahiya si Rosviza sa biglang pag-aalala ni Leon. Nagkaroon ng kaunting pamumula ang pisngi niya. Iniwas niya ang mukha, lumayo ng bahagya sa kamay ni Leon, at mahina niyang sinabi, ayos lang ako. Bigla lang akong tumayo kaya nahilo. Narinig iyon ni Leon at may napukaw sa kanya na hindi niya madalas maramdaman, kaya napangiti siyang may kakaibang dating. Dapat uminom ka pa ng mainit na tubig, biro niya. Bahagyang nena si Rosviza sa parang bara-barang sagot ni Leon. Kumunat ang kilay niya ng kaunti at tinitigan si Leon ng seryoso. Ayaw na ni Rosviza na makita pa si Leon sa harap niya. Tinulak niya palabas si Leon at malakas pang sinigawan, lumabas ka sa kwarto ko. Bago pa makapag-react si Leon, bigla na lang siyang nailipat palabas at napunta sa pasilyo sa labas ng silid. Kahit pinalayas siya ni Rosviza, nakahanap pa rin si Leon ng aliw sa reaksyon nito. Napangiti siya habang bitbit ang kahon ng cake papunta sa kusina, balak niya itong ipamahagi sa iba. Ganito nagtapos ang kaarawan ni Rosviza, puno ng saya at mga sorpresa. Makalipas ang ilang araw, gaya ng nakagawian, dinala ni Leon sina Noah at Miwan sa pribadong aklatan ni Rosviza.
Tahimik na nagbabasa si Noah sa sofa, habang patuloy namang tinuturuan ni Leon si Muan ng kaalaman tungkol sa mahika. Nang matapos niyang bigyan ng homework si Muan, naghanap pa si Leon ng iba pang aklat sa aklatan para maintindihan ang dahilan ng pagkapagod ng kanyang mahika. Napansin ni Noah na sunod-sunod na kumukuha si Leon ng mga aklat sa estant at masusing nagbabasa. Lumapit siya at tinanong, "Dad, may hinahanap ka ba?" Pagkarinig niya rito, ibinalik ni Leon ang aklat na hawak niya sa estant. Para hindi magduda si Noah, ngumiti siya at sagot, "Wala naman. Tinitingnan ko lang para pampalipas oras." Ayaw pa niyang malaman ni Noah at Muan ang tungkol sa kondisyon niya. Tinitigan niya ang mga aklat sa estant at tahimik na naisip, mas mabuting huwag ko munang sabihin sa kanila ang tungkol sa pagkaubos ng mahika ko. Hindi lang sila mag-aalala, baka makarating pa ito kay Rosvisa. Na-imagine niya agad ang magiging reaksyon nito. Kapag nalaman ni Rosvisa na hindi niya magamit ng normal ang kanyang mahika, siguradong may nakakalokong ngiti pa itong ibabato habang tinutukso siya, "Hahaha, ang hina mo." Sa naisip na eksenang iyon, napangiti si Leon ng pilit. Ayaw na ayaw niyang mangyari iyon. Ayaw din niyang makarinig ng kung anumang hindi kanais-nais na komento galing kay Rosvisa. Naalala niya bigla na may homework pa si Muan. Tinanong niya si Noah, "Tapos na ba si Muan sa homework niya?" Sumagot si Noah habang ibinabalik ang hawak niyang aklat sa estant, "Hindi pa, pero malapit na." Nakanguso si Muan habang masipag na sinusulat ang homework na ibinigay ni Leon. Paminsan-minsan, kapag may mahirap na tanong, hihinto siya sandali para mag-isip bago ipagpatuloy ang pagsusulat sa aklat gamit ang panulat. Kanina, umupo si Noah sa tabi at pinanood muna ang pag-aaral ni Muan. Napansin niyang mabilis itong makaunawa ng mga aralin. Sinabi niya kay Leon, "Sa bilis ng pagtuturo mo at sa bilis ng pagintindi ni Muan, Dad, mukhang pwede na siyang magsimula ng Magic Enlightenment ngayong buwan." Napansin ni Leon na may sariling opinyon si Noah tungkol sa pag-unlad ni Muan sa pag-aaral. Nagtaka siya, habang naghahanap siya ng susunod na aklat sa estant, tinanong niya, "Sa tingin mo, Noah, thunder ba ang maaawakan ni Muan? O fire?" Inilagay ni Noah ang kamay sa baba, nag-isip ng mabuti, tapos sinabi niya ang opinyon niya. "Si Mom ay fire. Ikaw, Dad, thunder. Ako rin, thunder. Para mabalanse ang ugali ni Mom, kung ako si Muan, pagsisikapan kong ma-awaken ang fire element." Pagkarinig ni Leon sa sinabi ni Noah, bahagya siyang yumuko at marahang hinaplos ang ulo ni Noah. Ngumiti siya at sinabi, "Hindi nakukuha sa effort kung anong element ang magi gising sa isang tao." Bigla namang naalala ni Noah na may isa pa pala siyang hindi nasasabi kay Leon. "Dad, tungkol sa thunder element." Napansin ni Leon na parang may gusto siyang sabihin, kaya tinanong niya, "Ano iyon?" Bahagyang yumuko si Noah at tumingin sa sahig, tila nahihiya sa sasabihin niya. "Magwi-winter vacation na ako pagkalipas ng mahigit isang buwan. Pwede mo ba akong turuan ng mas marami pang thunder magic pagdating ng bakasyon? Para pagdating ng next semester, mas madali na para sa akin yung mga lessons." Umaasa siyang mabibigyan siya ni Leon ng gabay sa thunder magic pagdating ng bakasyon. Pero nang marinig ni Leon ang request ni Noah, nakaramdam siya ng kaba. Hanggang ngayon, hindi pa rin niya natatagpuan ang dahilan kung bakit nauubos ang kanyang mahika. Hindi niya maipapakita kay Noah ang tunay na lakas ng thunder magic. Tahimik niyang naisip, "Hindi pwede. Sa ganitong kondisyon ko, hindi ko kayang magpakita ng malakas na spell. Paano ko siya tuturuan?" Agad niyang na-imagine ang isang eksena sa isip niya. Nakatingin si Noah sa kanya habang nagkakast siya ng mahika. Itinaas niya ang kamay at malakas na sumigaw ng pangalan ng spell, Thunder Annihilation. Pero ang lumabas lang sa kamay niya ay 3 maliliit na asul na kidlat. Sinubukan pa niya ulit, paulit-ulit, pero hindi lumalabas ang tamang epekto ng magic. Halata na sa kasalukuyan, hindi niya kayang ituro kay Noah ang mas advanced na thunder magic. Nadismaya si Leon sa kondisyon niya. Napaluhod siya sa sahig at napaluha sa lungkot. Hindi niya inakalang magiging ganito kaina ang mahika niya sa harap mismo ni Noah. Nang makita ni Noah na hindi maipakita ni Leon ang normal niyang lakas, dahan-dahan siyang lumapit. Lumuhad siya sa tabi nito at marahang hinaplos ang likod ng ama. Maingat siyang inalaw si Leon. "Ayos lang, Dad.
Cute ka pa rin kahit ganito ka. Pagkatapos, tumalikod si Noah at naglakad palayo. Habang naglalakad, sabi niya, sige, gawin mo muna ang iba mong kailangan. Hahanapin ko si Mom para turuan ako. Dahil hindi maipakita ni Leon ang malakas na thunder magic, napilitan siyang humanap ng gabay kay Rosvisa. Nang makita ni Leon na papalayo si Noah, nalungkot siya ng husto. Kahit hindi niya magamit ng tama ang thunder magic, pakiramdam niya ay may nagbabantang uno sa yulunan niya. Iniunat niya ang kamay niya, pilit na inaabot si Noah, parang gusto niya itong pigilan. Hindi pwede mangyari ito. Sa isip niya, nagkakalasok-laso ang imahinasyong kinatatakutan niya. Pinilit niyang iwaksi ang tanawing iyon. Kung magkatotoo iyon, malaking dagok yun sa kanya. Ayaw niyang madismaya si Noah. Ayaw din niyang si Rosvisa ang maging tagapagturo at mas magpakitang gilas pa sa anak niya. Nagliwanag ang mga mata ni Leon, puno ng apoy ng determinasyon. Nagsimula siyang magliyab sa pagnanais na bumangon. Mahigpit niyang sinara ang kanyang kamao at nagpasya. Ang posisyon ko sa pamilya ay pinaghirapan ko. At ang lugar ko sa puso ng anak ko, kailangan ko ring ipaglaban. Para manatiling malakas sa paningin ni Noah at Muan, hindi niya pwedeng tanggihan ang hiling ni Noah. Ayaw niyang magbago ang tingin nila sa kanya. Nang mapansin ni Noah na hindi pa rin sumasagot si Leon, bahagya siyang nalungkot. Akala niya nahihirapan si Leon sa hiling niya kaya ayaw nitong pumayag. Tumingin siya kay Leon at mahina niyang sabi, kung hindi convenient para sa'yo, huwag na lang. Habang halos bibitaw na sa pag-asa si Noah na turuan siya ni Leon ng thunder magic, bahagyang yumuko si Leon at marahang tinapik ang balikat niya. Kailangan niyang sumagot bago pa tuluyang umatras si Noah. Tinitigan niya ang anak ng buong tiyaga at matatag na. Nangako, syempre, walang problema, huwag kang mag-alala, tuturuan ka ni Dad ng seryoso. Nang marinig iyon, kumislap ang mga mata ni Noah sa saya. Hindi maitago ng mukha niya ang matinding tuwa. Totoo, tanong niya, tumango si Leon. Kapag nangako ako, tinutupad ko. Lumapit si Noah ng masaya at niyakap ang leeg ni Leon. Hinalikan niya ito ng marahan sa pisngi at taos-pusong nagpasalamat. Dad, thank you. Nabigla si Leon sa higpit ng yakap ni Noah. Hindi niya inasahang bigla niya itong magpapakita ng ganitong saya. Mabilis na binitawan ni Noah si Leon at humarap sa kabila. Para bang ayaw niyang makita agad ni Leon ang pamumulan ng pisngi niya at ang saya niyang hindi niya mapigilan. Samantala, si Leon ay nakatayo pa rin na parang napako sa lupa. Hindi niya agad na malayang umalis na si Noah matapos siyang halikan nito. Nakatingin lang siya sa kawalan, may bahagyang pamumula sa mukha, at para bang hindi makahagilap ng kahit anong salita para ilarawan ang ginawa ng anak. Wala rin siyang masabi, kahit tugon man lang. Ayaw yata ni Noah na matagalan pa sa harap ni Leon. Mabilis siyang naglakad papunta sa kinatatayuan ni Muan at tumawag pabalik. Pupunta muna ako kay Muan. Kahit sinusubukan niyang itago ang nararamdaman niya, kapansin-pansin ang bilis ng hakbang niya. Magaang ang bawat yapak, halatang tuwang-tuwa talaga siya. Si Leon naman ay nanatiling nakatitig habang papalayo si Noah, hindi makabigkas ng kahit ano. Unti-unting nagliyab muli ang determinasyon ni Leon. Para bang may apoy sa likuran niyang biglang sumiklab. Tumitig siya sa direksyong tinahak ni Noah, pinisil ang kamay, at same time na nagpa siya. Para sa anak ko, kailangan kong maibalik ang lakas ng magic ko bago magbakasyon. Ang lamang at saya ni Noah ang nagpagising lalo sa loob niya. Nangako siyang hahanapin niya ang dahilan ng pagkaubos ng magic niya bago dumating ang winter vacation. At hahanap siya ng paraan para mabilis itong maibalik. Nang unti-unti siyang kumalma, naglakad si Leon papunta sa hanay ng mga bookshelf. Ipinagpatuloy ang paghahanap ng mga libro tungkol sa pagkaubos ng magic. Pinisil niya ang baba niya habang iniisa-isa ang mga paraan na nasubukan niya nitong mga nakaraang araw, pati ang mga impormasyon na nabasa na niya. Marami na akong natanggal sa listahan na posibleng dahilan nitong 2 linggo, bulong niya sa isip. At kung ano-anong paraan na rin ang sinubukan kong pampabalik ng magic pero wala pa ring nangyayari. Mali ba ang direksyon ng pag-research ko? Sa sandaling iyon, may biglang pumasok sa isip niya. Napahinto siya, bahagyang lumaki ang mga mata. Baka naman, hindi sa akin ang problema. Baka may ibang bagay sa paligid ko ang dahilan ng lahat ng ito.
Simula nang maging bihag siya ni Rosvisa, iisang bagay ang nadagdag sa katawan niya, ang Dragon Mark. Ibababa na sana niya ang kamay nang mapahawak siya sa dibdib. Simula nang ilagay ni Rosvisa ang kakaibang purple na marka na iyon sa katawan niya, hindi na muling bumalik ang dating lakas at sigla ng magic niya. Ni minsan, hindi niya inisip na iyon ang posibleng dahilan. Ngayon lang biglang pumasok sa isip niya. Sinisip-sip ba nito ang magic ko? Parang tumugon ang Dragon Mark sa pag-iisip ni Leon. Dahan-dahan itong lumitaw sa kanyang dibdib. Pero paglitaw nito, hindi ibig sabihin may naiisip si Leon na kung ano paman. Kumislap ito ng malamlam na kulay purple, para bang may gustong iparating sa kanya.